Nagsisimula ang kwento sa isang batang babae na naiwan mag-isa matapos ang isang grupo ng mga goblin na umatake sa karwahe na kanyang sinasakyan. Sinubukan ng mga goblin na wakasan ang kanyang buhay, ngunit may isang misteryosong batang lalaki na dumating upang protektahan siya. Pagkaraan ng ilang taon ang ating bida na si Lau ay tinanong kung gusto niyang sumali sa isang grupo ng isang babae. Nagulat ang lahat nang malaman na gusto ng babae na makipag-partner sa kanya at maging si Lau ay nagulat, kaya't itinuro ng babae na ang kanyang karatula ay malinaw na naghahanap ng mga kasamahan sa grupo. Pinilit ng babae na sumali sa kanya at ipinahayag na siya ay isang martial artist at ipinakilala ni Lau ang kanyang sarili bilang isang uri ng healer, ngunit isang empleyado ng Adventurers Guild ang nagmadaling pumipigil sa babae sa paggawa ng pinakamalaking pagkakamali ng kanyang buhay. Ang pangalan ng empleyado ay Amherst at binalaan niya ang babae na nagngangalang na Ru na huwag sumali sa grupo ni Lau. Ibinunyag ni Amherst na si Lau ay may palayaw na the incompetent loser. Siya ay isang healer ngunit ang tanging alam na magic spell ay ang panggagamot na tinatawag na heal. Isa siyang ulila ng labyrinth at tulad ng karamihan sa mga batang walang magulang ay lumaki siyang isang adventurer, gayunpaman kahit na matapos ang maraming taon ay hindi pa rin siya marunong gumamit ng mga mas advanced na spell gaya ng area heal o high heal. Kilala siya ng lahat bilang isang bigong tao at sa kabila nito ay nakasali si Lau sa isang party na tinatawag na Lightning Sword, ngunit kamakailan lamang ay tinanggal siya dahil hindi siya marunong gumamit ng detoxification magic. Kilala na ang kanyang kakulangan sa buong bayan kaya walang gustong mag-invite sa kanya na sumali sa kanilang mga grupo. Binalaan ni Amherst si Nero na hindi siya kikita ng pera kung sasama siya kay Lau kaso sinabi ni Nero na mayroon na siyang sapat na pera. Nabigla si Amherst nang makita kung gaano kalaking halaga ng pera ang dala ni Nero. Ipinaliwanag niya na karamihan sa mga adventurer sa bayan ay mga gangster at lahat ay mukhang mababagsik. Kaya't pinayuhan niya si Nero na huwag magpakita ng ganoon kalaking halaga ng pera at nagpasalamat si Nero ng may kabaitan. Napansin ni Amherst na si Nero ay baguhan pa lamang sa larangan ng adventuring at inalok ni Amherst si Nero na ipakilala siya sa isang magandang beginners party. Ngunit sinabi ng scammer na kailangan niyang singilin si Nero para sa kanyang serbisyo. Sa sorpresa ni Amherst ay tinanggihan ni Nero ang scammer dahil matagal na niyang gustong sumali sa grupo ni Lau. Nagpunta siya at si Nero upang pirmahan ang mga papeles upang gawing opisyal ang kanilang grupo, at tinignan ni Nero si Lau ng may paghanga. Ipinahayag niyang natutuwa siyang makilala muli si Lau, na tila matagal na niyang iniidolo at nabigla siya nang hilingin ni Lau na pirmahan ang kanyang pangalan. Ngunit agad naman siyang nagtipon ng lakas ng loob at binayaran ni Lau ang bayad sa guild at opisyal na ang kanilang grupo. Sa labas ay ipinaliwanag ni Lau na walang sino man ang nakagalugad sa pinakamalalim na bahagi ng Mermaid Labyrinth, maraming misteryo pa rin sa loob nito at wala pang nakakaalam kung sino ang final boss at maraming adventurer ang nangangarap na makahanap ng kayamanan sa loob kaya't nagtipon sila sa Mermaid City, na naging isa sa pinakamalaking lungsod sa bansa. Si Lau ay tila isang psychopath dahil gusto na niyang pumunta agad sa labyrinth at nagtanong si Nero kung talagang okay lang iyon dahil kakabuo lang nila ng grupo ilang oras pa lamang ang nakalilipas. Bago sila umalis ay sinabi ni Amherst kay Lau na maaari lamang niyang dalhin si Nero sa grasslands dahil siya ay isang baguhan pa. Ang labyrinth ay naglalabas ng magic power sa ilang mga lugar sa paligid nito na nagiging sanhi ng paglitaw ng mga halimaw at ang grasslands ay isa sa mga lugar na iyon. Ngunit tanging mahihinang mga halimaw lamang ang lumilitaw doon kaya't ito ang pinakamagandang lugar para sa mga baguhan. Gayunpaman ay napakalawak ng lugar at mahirap makahanap ng mga halimaw, kabaligtaran naman ang labyrinth na puno ng mga halimaw at ito ang hinahanap ni Lau. Sinabi niya kay Nero na wala silang magiging problema hanggat hindi sila pupunta sa malalim na bahagi ng labyrinth at kaya niyang kontrolin ang sitwasyon kung sakaling maging delikado. Tiwala si Lau para sa isang healer kaso sinabi niyang wala iyon at nagpatuloy sila at pagdating nila ay ipinilit ni Nero na siya ang manggaguna at isa siyang martial artist, kaya tama lang na suportahan siya ni Lau mula sa likuran bilang isang healer. Masaya si Lau sa kumpiyansa ni Nero subalit nagtataka kung kaya ba talaga nitong makipaglaban at agad namang napatunayan ni Nero ang kanyang sarili nang talunin niya ang isang grupo ng mga goblin. Lubos na humanga si Lau at ipinaliwanag niya na binibili ng guild ang mga magic stone na nahuhulog mula sa mga halimaw at ito ang pangunahing kabuhayan ng mga adventurer. Mahalagang bagay ang mga magic stone dahil magagamit ito sa maraming bagay, ngunit ipinunto ni Lau na dapat alam na ito ni Nero kahit baguhan pa lang siya at sa kasamaang palad ay hindi masyadong mahalaga ang mga magic stone ng goblins.
kaya't kailangan nilang talunin ang mas malalakas na halimaw kung gusto nilang kumita ng mas malaking pera. Nagkasundo ang dalawa na magpunta ng mas malalim sa dungeon upang kumita ng mas malaki, at inako ni Naruto ang tungkuling protektahan ang mahina nilang healer sakaling may mangyaring masama at ilang sandali pa, silaw ang siyang nagligtas kay Naruto mula sa pag-apak sa isang patibong. Ipinakita niya kung saan halos naging libingan ni Naruto at ipinaliwanag na nailigtas niya ito dahil napansin niya ang kakaibang kulay ng mga tile. Ang paghahanap ng mga patibong ay karaniwang trabaho ng isang magnanakaw, kaya't nagtaka si Naruto kung paano ito nagawa ni Lau bilang isang healer. Simple lang ang sagot ni Lau at ito ay dahil sa matagal na siyang adventurer kaya natutunan niya ang ilang mga kasanayan sa paglipas ng panahon. Habang lumalalim pa sila sa dungeon ay nakakita sila ng isang half-orc na hindi karaniwang lumilitaw sa antas na iyon ng dungeon. Kilala ang half-orc bilang mid-level demons at ang matipuno nilang katawan ay nagpapahirap sa kanila na talunin. Ang kanilang lakas ay katumbas ng mga halimaw sa mas mababang antas ng labyrinth, kaya't hindi sila dapat lumitaw sa mga mas mataas na antas at nagtanong si Naruto kung dapat na ba silang tumakbo, ngunit tiwala si Lau na kaya nilang talunin ang halimaw kung magtulungan sila. Hindi nais ni Lau na pilitin si Naruto ngunit sa sorpresa niya ay pumayag ito dahil nagtitiwala siya sa paghatol ni Lau. Sinimulan ni Naruto ang laban kaso nagulat siya nang maramdaman niyang para siyang sumipa sa isang pader ng bato, mabagal man ang halimaw pero nakatanggap pa rin ng ilang pinsala si Naruto. Bumagsak ang laban para sa kanya at siya ay na-corner ngunit sa sorpresa ng lahat, hindi siya kayang tapusin ng halimaw at napatitig na lamang si Naruto sa gulat habang nakikita niyang naligtas siya ni Lau sa tamang oras, matapos nitong itarak ang kanyang espada sa dibdib ng orc. Masaya si Lau na ligtas si Naruto kaso nagtataka pa rin siya kung si Lau ba talaga ay isang healer lamang. Muling binaliwala ni Lau ang tanong at ipinaliwanag na sa mga taon ng kanyang pagiging adventurer, natutunan niya ang ilang mga teknik sa close combat. Sinabi ni Naruto na ang atake ni Lau ay hindi mukhang simpleng teknik lamang, pero inilalayo niya ang atensyon ni Naruto sa pamamagitan ng pagturo na siya ay nasugatan at hindi masyadong nag-aalala si Naruto tungkol dito, ngunit bilang isang healer ay alam ni Lau na kahit ang pinakamaliit na sugat ay nangangailangan ng tamang paggamot. Ipinilit ni Naruto na okay lang siya pero ginagamot pa rin siya ni Lau at ang magic stone na iniwan ng orc ay mas malaki kaysa sa mga galing sa goblin, may mas malakas na magic power din ito at ibig sabihin ay mas mahalaga ito at ipinaliwanag ni Lau na nakita na niya ang gusto niyang makita tungkol sa kakayahan ni Naruto sa pakikipaglaban. Nakakuha rin sila ng sapat na pera kaya't maaari na silang umuwi kaso iniwan ni Lau ang desisyon dito at sinabi niya na kaya pa niyang lumaban. Kaya't nagpatuloy silang manghuli ng mas maraming halimaw at pagkatapos ng kanilang pakikipagsapalaran, namangha si Amherst sa dami ng halimaw na kanilang napatay sa loob lamang ng isang araw. Naisip ni Amherst na dinala ni Lau ang baguhan sa labyrinth at lalo siyang nabahala nang malaman niyang nakakuha sila ng orc stone, ibig sabihin ay dinala niya ito sa gitnang bahagi ng labyrinth, kaso itinama ni Lau na nagpunta lang sila sa upper level at hindi dapat nandoon ang orc. Gayunpaman ay tumutugma ito sa sinasabi ng ibang adventurer na tila may kakaibang nangyayari sa labyrinth. Napansin din ni Amherst na abala ang mga pinuno kamakailan kaya't iniisip niyang may nangyayari sa loob ng labyrinth. Mabilis na nagbago ang mood ni Amherst at masaya siyang bayaran sila para sa kanilang mga magic stone. Nagtaka si Naruto sa sobrang tuwa ni Amherst kaya't ipinaliwanag ni Lau na ang mga empleyado ng guild ay nakakatanggap ng dagdag na sweldo kapag bumibili sila ng magic stone, lalo na kapag galing ito sa mga adventurer na nasa ilalim ng kanilang pangangalaga at ibig sabihin, habang mas marami silang kinikita ay mas marami rin ang kinikita ni Amherst. Nagulat si Lau sa laki ng bayad at kinailangan pang ipaalala ni Amherst na hatiin niya ito kay Naruto at hindi naman malilimutan ni Lau ang hati, ngunit nagulat siya dahil kahit hatiin na nila ang kita ay ito pa rin ay 10 beses na higit sa kanyang dating kinikita. Nabalot ng matinding depresyon si Lau nang ma-realize niya kung ano ang ibig sabihin nito. Ipinaliwanag ni Amherst kay Naruto na niloloko lang si Lau noong miyembro pa siya ng Lightning Sword Party at hindi siya binibigyan ng tamang bahagi ng mga gantimpala. Galit na galit si Naruto sa narinig kaya't humiling siya sa guild na gumawa ng aksyon subalit ay ipinagpapas siya ni Lau na mag-move on na lang, dahil masaya na siya sa bago niyang grupo at gusto na niyang kalimutan ang luma. Umalis ang dalawa ngunit may isang misteryosong lalaking nakamasid sa kanila at maya-maya, masayang binibilang ni Amherst ang kanyang kinita ngunit nagulat siya nang dumating ang kanyang boss si Handsome. Umaasa si Handsome na hindi tinulungan ni Amherst si Lau na makahanap ng bagong party.
Ipinaliwanag ni Amherst na wala siyang kakayahang makapanghikayat ng ganoong kalakas upang makuha ang isang tao na sumali sa party ni Lau, sa halip ay may isang babae na nakakita ng espesyal kay Lau at tila alam ni Handsome kung sino ang babaeng may asol na buhok ngunit nag-aalala siya dahil dito. Kinagabihan ay nagulat si Lau nang malaman niyang kumalat na sa buong syudad ang balita na may bago siyang kasapi sa party. Kilala si Lau bilang incompetent loser kaya't malaking balita na may sumali sa kanyang grupo. Naghanda si Lau na magpareserba ng kwarto at nagulat si Naru sa ideya ng pagsasama nila sa iisang kwarto. Napagdesisyonan ni Luo na maghiwalay sila ng kwarto ngunit tila nadismaya si Naru at habang papunta sa kanilang mga kwarto para magpahinga, naisip ni Naru ang panahon na siya ay gumaling ay napag-alaman na si Naru ang batang babae sa karwaheng inatake ng mga goblin, at si Luo ang lalaking sumagip sa kanya. Nagpasalamat siya matapos siyang pagalingin ni Lau kaso humingi siya ng paumanhin dahil hindi siya nakagawa ng higit pa. Nakakatuwa ang naging reaksyon ni Naru at kahit patila pinatay ng mga goblin ang lahat ng nasa karwahe, hindi na siya nagpakita ng pag-aalala at sa halip ay nangako na magiging isang adventurer. Nais ni Naru na sumali sa party ni Lau balang araw at nangako siyang protektahan siya. Simula noon ay masipag siyang nagsanay at matagal na niyang hinintay ang pagkakataong makasama si Lau. Nang marinig niya na tinanggal si Lau mula sa kanyang party ay agad siyang nagpunta sa syudad. Masaya ang maliit na stalker na makita na gumana ng perpekto ang kanyang plano at nabuo nila ang isang party at kahit nakatalo pa sila ng isang orc, ginagawa niya ang lahat para kay Lau kaya't nalulungkot siya nang isipin na hindi man lang siya nakilala nito. Naiintindihan naman niya ito dahil sobrang nagbago na ang kanyang itsura. Ngunit hindi lamang iyon ang nagbago at mas malakas na si Lau kaysa sa dati at mukhang hindi na nito kailangan ang proteksyon niya. Pinilit ni Naru na magising mula sa kanyang kalungkutan at ipinapaalala sa sarili na nangako siyang protektahan si Lau ano man ang mangyari. Naghanda na si Naru para matulog kaso may isang bagay na hindi pa rin niya maintindihan at hindi niya maisip kung bakit tinatawag ng mga tao si Lau bilang isang incompetent loser, gayong sa totoo lang ay napakalakas nito. Kaso dito muna matatapos ang recap natin sa bagong anime na ito. Salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.